So, hello guys, welcome back to my channel. We're here to end this series for basic tutorial. We're going to make a game for our last tutorial nga, 'di ba? So, since last tutorial na natin, gagawa tayo ng game. So, yung game natin is Abby. Yung Abby na yan is a-apply natin yung mga natutunan natin sa mga nakaraang series since ang last upload ko is matagal-tagal na, 2 months na. Since masyadong busy. So, napapansin nyo, meron akong unique ID dito. Kasi yung unique ID na yan, let's see mamaya about that. Nakikita nyo, may checkpoint ako. Ayan, checkpoint 1, 2, 3, 4. Tapos may obstacles ako dito. Tapos may walls at buttons. So, nakikita nyo sa wall 1, may unique ID siya. Yung unique ID, yun yung magsasabi kung anong, let's say, anong wall siya. Wall 1. So, ito yung magsasabi. Let's say, button 1. Ito, kung pares yung value ng unique ID dito sa unique ID ng wall, ibig sabihin, ito yung papaganahin niya. Kung magkaiba yan, let's say, ito yung wall 2, may wall 2 dito, tapos tinapakan mo to, hindi niya papaganahin yung wall 2. Siyempre, ang hahanapin niya yung may kaparehan na 1, na unique ID na 1. Yung unique ID 1, na may unique ID, nag-iisa lang yan. So, pag yung unique ID niya, hindi niya kapareha, let's say ito, 2, hindi niya kaparehan. Ibig sabihin, hindi to yung wall na papaganahin niya. So, para mapagana to, is kailangan parehas sa unique ID niya. Yung button ng unique ID niya, unique ID ng button sa button ng wall, unique ID ng wall. So, let's say, ito yung unique ID niya, 1. Unique ID 1. So, ito yung papaganahin niya. So, ito, hindi yung, parang sinabi ko na ito pero ulitin ko. Pag yung unique ID niya is 1, tapos itong mas wall 2 siya, tapos may unique ID siya na 2, hindi niya papaganayan unless kung unique ID niya is 1. Kahit na pangalan niya is wall 2. Basta yung unique ID niya is 1. O, paano kung button niya is unique ID 2? Ito yung unique ID 2 yung ano niya, yung number niya. So, ibig sabihin, dapat yung wall na yun is, unique ID dapat niya is 2 para mapagana niya yung wall na yun. So, yun yung silbi ng unique ID. So, first thing first, gawa tayo ng leader stats. So, wala namang abi na walang leader stats. Kung meron man, boring kasi pag walang leader stats. At pag wala kasing leader stats, parang wala ka nang basihan kung sino yung kung di mo masasabi kung sino yung player na mas maraming natapos na checkpoint, ganun. Yun yung purpose ng leader stats. Ang purpose rin nun is para pag namatay yung player, mag-spawn siya sa checkpoint na yun. Let's say, checkpoint value ng player. Ano ba yung player muna? Yung player is yung non-existent. Tapos, yung character naman yung katawan talaga ng player. Let's say, ito yung character, no? Yung sa loob ng yung nasa loob ng game. Ito yung character, ito yung player. So, yun yung sabihin niyan. Player is not existent, tapos yung character is existent siya. So, workspace. So, yun. Um, kukunin natin yung players. Ito yun. Kung di nyo alam, players. Ito yun. Kukunin natin yung service niyan. Game, buo yan. Tapos, get service. Kukunin natin yung service na yan. Players, ano yung sabihin ng get service? Parang, sa get service kasi pwede mo magamit yung properties at methods. Yung methods, functions, let's say, kukunin ko yung service ng data store. Magagamit mo yung data store service na yun, yung mga properties ng data store or functions ng data store or events ng data store. So, yun. Kukunin mo lang yung service at pag nakuha mo na yung service, pwede mo na magamit yung events nun, properties at methods. So, yun. So, since pwede natin magamit yung events nun, gagamitin natin yung player added, connect, function,
Pag naka-connect siya sa function, ibig sabihin, connect function, parang pag may sumaling player, ibig sabihin, automatically mag-run na yung function na to. Kaya nga connect sa function kapag may sumali na player. So, sa player na, so para malaman natin kung sino yung player na sumali, may parameters dito na sinasabi dito na player parameters. Sabihin, dito ipapasa ng event na yon yung player na sumali. Parang ito yung variable na player. Tapos, di ba sa leader stat, gusto natin maglagay ng leader stats, di ilalagay natin ang leader stats folder sa player na yon. Since player is not existent. So, oops. Explain ko muna to. Tapos, lalagay lang natin yung folder na yun sa player. So, yun, para doon natin ilalagay yung mga yung dami ng checkpoint na natapos niya, let's say kills, mga ganyan, monies, doon natin ilalagay sa leader stats na yan. So, instance naman, sa folder na yun, sorry. Sa instance naman is yung parang, ano man gusto mong i-create. But ano bang purpose nito? Ba't di ka na lang kumuha na lang ng folder sa player? Diyan ka nagkakamali. Kapag nasa game ka na, hindi ka na pwede mag-add ng folder sa player. Let's say, to. Pwede ka mag-add, pero hindi mo, pero, kapag nag-quit ka na, pero, kapag gumawa ka ng folder dito sa client, kasi current is client, hindi ka pwede sa game kasi, pwede ka mag-cheat talaga nito, gamit yung client, pero, hindi mo pwede, hindi mo talaga magagamit yung server, kasi, yung server, ma-access mo lang yan kapag, nagko-communicate ka gamit yung remote 7. So, for simple, sabihin yan, kapag pwede kang create ng folder dito sa workspace o sa mga players, pero hindi yan kahit na, let's say, hindi yan makikita ng mga player. Let's say, gumawa ko ng part gamit yung workspace. Gamit yung part. Gumawa ko ng part sa workspace. Ako lang makakita nun, pero yung iba hindi. So, hindi yun so yun yung way. So, yung, para makita ng iba yung folder na ginawa natin, gagamit tayo ng instance.new folder. Tapos, kasi ang purpose ko talaga nito, kung gusto mo gumawa ng something na pag gumana yung, let's say, after 3 seconds, kailangan kailangan mag-create ka ng part, 'di ba? Ito yung way, instance na 'yan. So gagawa tayo ng folder, tapos leader stats, tapos player, yung sumali. So lalagyan natin siya ng leader stats. Tapos gagawa tayo ng checkpoint. Ito yung basehan natin kung anong checkpoint na siya. Malalaman natin kung anong checkpoint siya mag-spawn. Let's say, checkpoint 1. Let's say, checkpoint 1, first time lang na sumali, tapos, ang default value lang niya is 1. So, sa 1 siya mag-spawn sa checkpoint. Yan. Int value, holder lang siya ng, by the way, hindi ko ba nasabi, yung itong parang slash, int value yan. Kita nyo, int value. May string value rin. Ayun, string value. Yung int value, alam niyo naman yung sabihin niyan, parang holder lang or hindi pa. Yung sabihin niya, holder lang siya ng value ng numbers o integers. Yan. Tapos, gagawa tayo ng ganun, holder ng number, tapos ilalagay natin sa leader stats para malaman natin kung anong checkpoint siya dapat pag-spawn. Oops. Checkpoint.name checkpoint.parent. By the way, kung hindi nyo pa nagagawa yung mga ganyan, pwede nyo na gumawa or try nyo i-copy itong abi. Depende sa inyo. Kung ayaw nyo ng wall, pwede naman. Pero kung gusto nyo, pwede rin. So, okay. Ilalagay lang natin sa leader stats. So, pag sumali tayo, tignan nyo, watch this. May leader stats na tayo. Diba? Kita nyo? So, after makagawa niyan, kailangan
saan natin ite-teleport yung player? Ay, wait lang. Di pa pala natin nalalagay yung default value. 1. Kasi laging 0 eh. Ayan, value. Ano ba yung value? Kung tatanungin nyo, ito lang yun. Ayun, value. Dot value. Parang sa pag-access lang ng properties. Ano yung properties ng value? Ito yun, diba? So, yan. Look, after nyan, kailangan i-teleport natin siya kung saan siya nararapat na sa checkpoint. Character added, connect function, char. Ito yun, yung character ng player. So, alam niyo naman siguro yung character ng player. Yung nasa workspace. Tapos ibig sabihin ng character, pag sumali na yung character, agad natin siya ite-teleport sa checkpoint folder. Ito yon. Nasa workspace nga lang siya. Hindi siya, dito yung tinutukoy ko. Ito yung nasa checkpoint folder na nasa workspace. So, kukunin natin yan. Kasi, dyan natin i-spawn yung character eh. Checkpoint folder. Tapos, sa workspace yan. Wait for child checkpoint. Checkpoint folder in workspace na lang para hindi kayo malito. Workspace. Ililoop through lang natin lahat ng checkpoint para malaman kung anong checkpoint siya dapat mag-spawn. So, if, for I1, since yung pangalan ng part natin is ones, gagamitin natin yung pangalan ng I. Ay, yung variable na I. Since number rin naman, parehas lang naman sila, 1. Number. Gagamitin natin yan as our name, I. Tapos, yung slash na yan, yung dami ng, ng children niya. Let's say, ilan ba to? Parang pag ganito lang ginawa nyo, kinuha mo lang lahat to. Pero, pag nilagyan mo pa nito, malalaman mo kung ilan yung dami. Pero number ibibigay niya. Let's say, ang dami ng children mo is 4. Pero kung children lang, hindi niya masasabi kung ilan yun. So, yun yung purpose nito. Tapos, para makuha natin yung checkpoint lahat, is yung part ng checkpoint na sa loob. Let's say, gusto ko makuha to lang. I mean, ililoop through, let's say, ito. Una niyang tignan yung tong part. Tapos, yung pangalan ng name niya, 1. Tapos, yung pangalan ng checkpoint value is 1. So, dito natin siya ita-teleport. Pag wala, loop, para mag-skip tayo ulit. Let's say, ito yung 3. Checkpoint value is 3. Tapos, ito yung 2. Hindi pa rin. Hindi natin i-spawn siya. Pag sa 3 na, ito yung sunod. Ito na yung na-loop na natin. Tapos 3 siya. Dito natin i-spawn. Ganun lang yun. Checkpoint part in work. Checkpoint part in workspace. Ito yun. Folder. Tinutukoy ko. Ito yung folder. Find first child. Tapos yung I. Tapos, checkpoint part. Touch. Siyempre, if checkpoint pala, name, string pala to. Kailangan i-convert mo sa number. Kasi, itong checkpoint, tandaan nyo, integer yung in-hold nito. So, kailangan, integer dapat rin yung kino-compare nyo or number. Since number or integer is pares lang, kasi integer is whole number. Ganyan. Kailangan number rin yung i-compare nyo. So, string yun, kailangan convert nyo sa number. Yan, to number gagawin niya. Tapos, checkpoint value. Let's say, kung yung sinabi ko kanina, kung checkpoint value is 3, tapos, nag-loop siya. Let's say, checkpoint 1. Dito, nag-start siya sa checkpoint 1 part. Pares ba yung name niya sa checkpoint value? Hindi. So, skip. Checkpoint 2 na. Pares ba yung checkpoint 2 part sa checkpoint value ng player? Hindi. So, skip. Pares ba yung let's say 3 siya. Let's say checkpoint 3 na. Tapos pares siya sa checkpoint 3 checkpoint value ng player. So yun yung doon natin siya ipa-spawn. So parang ganito yung logic niyan. Tapos i-teleport lang natin yung player gamit yung function function method na move to. O sabihin may parameter siya na position, saan mo siya ite-teleport.
saan mo siya i-move or i-teleport, parang ganun lang yun. Dito since nakuha na natin yung part ng checkpoint, kasi ito nga yun, nahanap na natin checkpoint part, ito yun. Kasi ito yun, or ito, since 1 to, tapos 1 tong checkpoint 1, since pare sila, so ito yung dito natin siya i-teleport. So ang way lang na yan is gamitin natin charm move 2, tapos yung part na yan, to find first child ay hanapin niya yung child na 1. Let's say kasi yung I after niya i-check to, magiging 2 na yan. After i-check niya to, magiging 3 na yan. So parang gano'n lang 'yun. So unang loop niya 1. So 1 muna to. Okay, local checkpoint point 1, checkpoint part, sa yung yung child niya hinahanap dito is 1. So ito 'yun. Nakuha na natin yung part. So ngayon, i-check ngayon may makikita siyang if statement na i-check niya kung yung checkpoint part na 'yon, ito 'yon. Unang loop natin, ito 'yun, 'di ba? 1 is equal sa checkpoint value na ginawa natin na default. Kung oo, i-move natin siya doon. Parang ganun lang 'yon. That position, syempre, hindi yung lalagyan mo lang yung pangalan niya. Syempre, saang position 'yon. Tapos, kung gusto niyo man mag-add or wag na, pero kung gusto niyo mag-add, pwede kayo mag-add kung gaano kataas kayo mag-spawn. Let's say, gusto ko sa checkpoint part na 'yon is mag-spawn siya sa taas count. Let's say, pero gusto mo sa taas ka, dito ka mag-spawn instead na dito. So, gagawin mo na, mag-add ka lang ng vector3.u 050. Doon ka sa taas mag-spawn, dito ka agad, dito. Tapos maghulog ka dito. Ganyan lang yan. Oops. Wait lang. Move to... Wait lang chat lang. Wait lang sandali. Checkpoint part, okay? Okay, alam ko nang saan tayo nagsamali. Kasi ginamit natin yung checkpoint, which is instance, hindi naman folder. Since ito yung gusto natin ma-loop through, hindi itong yung ginawa nating instance sa player. I-remove lang natin yan, tapos palitan natin to. Yan, okay? I hope this... Yan. Tapos, since gusto natin pag nag-apakan natin tong second checkpoint, kailangan mag-iba rin to. Para kapag namatay tayo, dito tayo mag-spawn. Parang ang logic natin, add to. Pag tinapakan natin to, kailangan mag-add to. Tapos pag namatay tayo, dapat dito tayo mag-spawn. So, yun yung logic. So, para magawa yun, at para kapag, let's say, may some instances rin na ba na pag skip yung player ng checkpoint. So, kailangan nasa next checkpoint let's say kasi nasa checkpoint 1 ka, tapos may hacker na napunta, nilaktawan niya yung checkpoint. Tapos, mula sa checkpoint 1 naging checkpoint 3. Gusto natin yung checkpoint kailangan plus let's say 1, 2, 3 sunod-sunod. Hindi yung mula sa 1 to 3 kailangan sunod-sunod siya. Sunod-sunod na number. Hindi yung parang ganon. Gusto natin sunod-sunod. Hindi ito gagana unless let's say 1, 2. Dapat hindi siya itong checkpoint to is obstacle. Gagana siya. Pero kung checkpoint to, tapos checkpoint 3 siya, checkpoint 2, checkpoint 3, tapos let's say checkpoint 1 ka pa lang, naglagpas ka sa checkpoint 2, hindi siya gagana. Kailangan pupunta ka muna dito bago to gumana. Yun yung logic. So, para magawa yun, is ganito. After spawning to the right spawn point, we need to connect a function if player touches another checkpoint.
So, yun. So, checkpoint part, ito yun. Bakit naglalagay tayo ng touch dito sa loob ng for loop? Kasi nga, parang nag-create tayo ng functions for each part. Let's say, gagawa ko ng function dito na touch event, gagawa ko ng touch event, gagawa ko ng touch event, gagawa ko ng touch event. So, kapag may touch event na yung apat na yan, automatically, magpe-print yan pag may tumapak sa kanila. Ganun lang yun. Kaya, gumagawa ko ng touch dito sa loob ng, naglalagay ako ng function sa kada checkpoint part. Lahat ng children ng checkpoint, merong silang touch event. So, yun sabihin. Hit. Itong sa touch, 'di ba? Sinabi ko naman may may parameter to na hit or not sure kung naalala ko pa. Pero may parameter siya dito na hit. Sabihin anong part yung na hit? Yung katawan ng player, yung character pala is maraming part like left foot, left arm, ganon. So, kailangan yung nag-touch dapat, let's say, tumapak tayo sa checkpoint 2. Kailangan yung tumapak na yun is player, hindi yung mga faceplate or mga parts. O yun. Yun yung nagsisilbi natin para malaman kung player siya. So, para magawa yun, is kukunin natin kung player ba siya. Player. Is player. Game that players get, players get player from character. Pwede natin magamit yung, makukuha natin yung player ng character mula sa character niya. Parang ganun lang. Makukuha mo yung player sa character niya. Makukuha mo yung reference. Yun, parang makukuha mo yung reference ng player sa character. Ay, makukuha mo yung reference ng character makukuha mo yung character sa player. Ay, yung makukuha mong character, yung makukuha mo, yung character mo, get player nga, makukuha mo yung player sa character. So, yun yung sabihin. So, hit that parent, let's say, left foot yung tumapak, kasi yung paa natin tumapak. Yung, mga parent ng, yung paa na yun, di ba yung character natin? So, yun yung sabihin yun. If is player, check natin kung player. Kung wala sila nun, hindi siya player. False yun. Pero pag oo, true yun. Tapos, kung player na siya, kailangan, hindi pa tayo natatapos. Kailangan, yung checkpoint na part na tinapakan niya, gagawin nating number to number. Parang ganito. Is, kailangan, di ba sinabi ko sa inyo, bawal siya mag-skip. Let's say, dito, nalagpasan niya na to. Kasi pag nag-touch ka agad, magiging 3 ka agad yung checkpoint value mo. Ayun natin yun. Kailangan, equal siya sa checkpoint value plus 1. Yan. So, pwede mo para lagyan yung parenthesis para mas mas na-emphasize na kailangan i-add mo na to bago pag chinek niya to, i-add niya kaagad to sa checkpoint value plus 1. 1 plus 1, 2. So, equals siya sa, is yung checkpoint part ba na tinapakan natin na name niya, na i-convert natin sa number. Let's say, 2 is equal sa checkpoint value na plus 1. So, magiging 2 yan. So, pag if true yun, i-add lang natin siya not name. Hindi natin kailangan to number since hindi naman natin siya kino-compare eh. Pag kino-compare, kailangan mo i-convert. Kasi nga, bawal nga i-convert yung number or integer sa string. So, kung hindi naman, pwede man gamitin yung name ng checkpoint. Basta ganun yung logic. Huwag mo siyang, gagamitin mo yung to number sa string kapag may ko-compare ka. Pero kung hindi naman, gagamitin mo yung checkpoint part na yun. You don't have to know why kasi yun naman talaga yung logic. Kasi pag kasi pag hindi mo kasi pag ginawa mo to number, pag ganun rin naman parang ko-convert parang
Parang kasi ito, pinaka-short na to. Parang i-convert ito kaagad sa number. Pero kapag yung name niya is parang string na talaga may letter, mag-e-error to for sure. Pero kung makita niya na number siya, automatically ko-convert niya na to number. Parang ganun lang yan. May invisible na to number. Pero kung yung to number mo is yung name ng checkpoint na yun, may small letter, mag-e-error to, promise. So, ayun lang. Hindi na siya pwede mag-skip. Tapos pag i-check natin kung gumagana ba bago natin Ayun. Value of type string cannot be converted to a number. So, we're wrong. So, kailangan natin convert. I apologize. Pero okay lang yun. Kasi natuto naman tayo. Kailangan i-convert. Okay, so, I hope this fixes our problem. Yan. Pero kung gusto na, may hacker nag-skip sa position, may nag-skip ng may nag-skip ng checkpoint. Let's say ito. Oh. Oh, 'di ba? Hindi siya gagana. Kailangan na sa checkpoint 2 muna siya. So, yan. After nyan, weird. Dapat nag-print na maraming beses. Weird. Pero okay lang. Parang kasing hindi na tayo gumamit ng debounce. So, we're good. We're good. So, after nyan, ano pa? Since, yun, wall. Tapos na tayo sa mga checkpoint, di ba? Papaganahin na natin tong wall at buttons. So, yung buttons is, pag napakan natin yan, kailangan, yung unique ID ng wall na yan is pares dapat sa button to yun. So, yun yung, logic. Tapos, so, ilalagay after the for loop ends, it will run here. So, after tapos na yung checkpoint, papaganahin naman natin yung buttons. So, ito yun. Kukunin mo natin yung folder ng walls at buttons. Walls, buttons. After nyan, ilaloop lang natin yung button. Get children. Tapos, kukunin natin yung mga part ng yung nasa loob ng buttons pa isa-isa lang. Buttons po. Tapos, button. Sabihin ng dalawang ganyan, concatenate. Parang i-add mo lang sa, let's say, may number ka. Gusto mo yung number na i-add sa string. So, parang ganun, add mo lang siya. Mula sa button, magiging button 1. Let's say, nasa 2 na to. Mas gusto mo add yung 2 na yan dito sa string. So, magiging button 2 yun. Mga ganun lang. Tapos, touch, connect, function, hit. Parang ganun, alam nyo na yun. Pag may tumapak, makikita natin kung ano yun. Kailangan player siya. Okay? Tapos, hindi natin kailangan yan. Okay, explain ko na lang to. Maganda rin yun, yung magiging kulay green siya. So, yung ANA gumawa sa atin, luckily. Pero, it give me idea of, like, magiging kulay green yung buttons na yon kapag
Pero may ano siya, kailangan ayusin lang natin. So, kailangan player muna siya. Kasi may mga part din na magta-touch yung button sa part. Ito, katulad nito, ayun, ita-touch niya to. So, magagana tong function. So, pag gumana, kailangan player muna siya. So, kung player siya, gagana tong code. Ililoop natin yung walls kung... Tapos, kukunin na... Find first child of object. Hindi. Unique ID. Ayun, unique ID. Find first child, unique ID. Ito yun. Ay, ito. Ito pala. Sorry, ito. Ayan. Pag nakuha niya na yan, i-check lang natin yung walls part. Ito yun. Ililoop through lang natin sa walls. Walls. Find first child. Walls. Ay. Ayan. Walls reference ID. Walls part. Find first child. Unique ID. So, yan. If wall reference, since hindi na natin kailangang convert. Since hindi naman, since yung, since integer naman siya, yung, for sure yung nasa loob niya is integer, hindi siya string. Since, hindi natin siya convert to number, kasi number naman talaga siya. So, buttons reference that value is equals to sa walls reference value. Ayan. Kung pares ba siya sa unique ID? Kung oo, let's say ito, yung unique ID niya is pares dito. So, ito yun. Papaganahin niya. Walls part that transparency to 1. Walls part that can collide to false. Tapos, yung buttons part that brick color, hindi brick color na lang natin, brick color that new, really green, sea green, yan, okay. Oops. Attend to index nil. Buttons, tama naman. Buttons part. Wait lang, wait. Ba't lang Wait, ba't nag-index nil siya? Okay, may mali dito sa for loop na to. So, buttons. Workspace, wait for child, buttons. Print I. One. Button. Okay. Since capital siya, sorry. So, kaya pala. Kailangan capital. Case sensitive pala siya. Case sensitive yung So, yan naging kulay blue. So, yun lang naman ata siguro yung game natin.
So, kung may di man kayo naintindihan, let me know in the comment section. And for sure, next week ako gagawa ng advanced series for at tutorial scripting. So, bakit? Why? Kasi nga, may gagawin akong laro for um, may gagawin akong laro. So, kaya di ako makagawa ng advanced series. So, ayun lang.